Hey guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba, ang lokaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, nako, ang atin pong pag-uusapan ay patungkol dito sa di umano'y naglasing si Paolo. So akala natin, di ba, tumigil na si Pao, pero mukhang napabalik sa pag-iinom si Pao sa bigat ng problema nitong si Kim. Hindi daw po marahil kinaya ang mga pinagdadaanan ngayon ni Kim Chiu. Tapos siyempre, saksi siya, di ba? Yung pinipilit ni Kim na ngumiti at ipakita sa harap ng mga tao na okay siya. So, siguro pa nakikita ni Pao na gano'n na ngumingiti pa rin si Kimi, nararamdaman niya or nasasaktan siya kasi alam niya yung katotohanan. So, yan po ang mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media. Pero bago po ang lahat, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nariyan po sa baba upang kayo ay maging updated po at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo, sagot na po natin yan. And unahin nga nating pag-usapan etong atin pong nabasa sa social media. So, noong December 2 po ito, nakalagay dito, December 2, 2025 at 5:18 p.m. To the person who never fails to make our Kimi smile, to the one who makes her feel safe, seen, and deeply loved, thank you for listening to every worry she carries, for holding her heart gently on the days it feels too heavy, and for helping her rise again when life tries to break her down. To the mind who never lets her feel alone, not for a moment, not in any season, we are grateful for the peace you bring into her world. And above all, we thank God for sending you into her life right at the moment she needed someone steady, kind, and strong enough to love her the way she deserves. You are a blessing in this chapter of her story, and we're grateful you're in it. Alam niyo, pag binabasa ko to, si Paolo yung pumapasok sa utak ko. Si Paolo yung pinapasalamatan. And si Paolo yung pinasasalamatan ko. Thank you so much na lagi kang nandyan sa tabi ni Kimi. Lagi ka nandyan para maging kanyang iyakan, sandalan, maging lakas sa kabila ng kanyang mga pinagdadaanan. And kung iisipin mo, diba, ang dami ring pagsubok na dumating kay Kim na nandyan si Paolo Avellino. Nandyan siya during the kasagsagan ng breakup issues. Nandyan siya nung magkasakit si Ate Lakam, diba? Na naging mabigat din po sa puso ni Kim. Lagi siyang nandyan for Kim Chiu, and this time, eto naman, another problem, another pagsubok sa buhay ni Kim. At nandyan din po siya. So, thank you so much, Paolo Avellino. Kayo ba guys, sino yung nai-imagine nyo pumapasok sa isip nyo habang binabasa ko or binabasa nyo, habang naririnig ninyo yung pinasasalamatan na lalaking nandyan sa buhay ni Kim? Comment nga lang sa baba. Anyway, sabi naman dito, I can't imagine na may mabigat pala siyang dinadala na problema tapos nakukuha pa rin niyang humarap sa camera upang pasayahin ang mga tao. What a spirit you are, Kimi. I really admired you at Prinsesa Chinita. Yes, true, di ba? Mamamangha ka kay Kim. Biruin mo, may pala siya, malalim na pinagdadaanan.
pero humaharap siya sa camera na para bang wala siyang problema, na para bang okay ang lahat, na para bang totoong masaya siya. Pero deep inside pala natudurog na siya, saka sa likod ng kanyang mga ngiti ay meron pala siyang mabigat na pagsubok na pinagdadaanan. Grabe si Kim, todo kayo din talaga siya. Sub-sub siya sa trabaho. And hindi nyo naman masisisi kung bakit sub-sub si Kim ngayon sa trabaho. Kasi talaga naman, laki po nang nawala sa kanya. And nakakaawa, kasi kailangan niyang pagdaanan to. Hindi lang sa pera eh. Yung pagdaanan niya sa pera, tingin ko naman kaya ni Kim kung bumalik man sa hirap, di ba? Pero, yung traitor rin ka ng kapatid mo. Yun yung masakit. Na para bang kulang pa ba yung mga ibinigay at sakripisyo ni Kim? 'Di ba? So, ang sakit isipin, lalo na bilang fan ni Kim. Anyway, sabi naman po dito, she was so happy last night. Little did we know she was about to face one of the most difficult decisions of her life. The very next day, you will always be our sunshine, even on the days when you feel you have no light left to give. Your heart will still be our sunshine at Prinsesa Chinita. 'Di ba? Talagang hindi po pinapahalata ni Kim. Super saya pa niya eh. Dito, yung sa Thanksgiving party ng ng The Alibay, Team The Alibay. 'Di ba? Ang saya pa. Ang saya natin. Daming ayuda, ang saya natin. Masaya si Kim, nakikita natin. Pero, grabe, ng bulaga talaga kinabukasan naman talaga. And marahil talagang hinahayaan lang talaga ni Kim at ginugusto rin na magpakabisi para hindi po damdamin yung mga nangyayari kasi madedepress po talaga siya eh. May nagkataon na. Kaya tinatago na rin po niya sa kanyang mga ngiti yung kanyang problema. Samantala, si Paolo Avellino naman napansin ng mga fans na tila ba daw ay lasing na or na may tama sa mga pictures. Katulad na lamang daw po nito, parang halata kay Pao na lasing siya, ganyan. And pinag-uusapan nga nila, siguro nga kasi alam niya na merong kakaharapin si Kim. Alam niya na kaharapin na ni Kim ang isa at pinaka sa ngayon na mahirap na desisyon na gagawin niya sa tanang buhay niya. Kaya, at si Pao inasasaktan. Makita rin si Kim na masaya kahit dahil alam niya yung totoo na may pinagdadaanan nito. Siguro bawat ngiti ni Kim, nakikita niya, ito'y nalulungkot siya deep inside. Kasi alam niya na mayroon pong problema. Kaya siguro nagpakalasing si Pao, bumalik, hindi kinakaya or hindi kinaya yung pinagdadaanan ni Kim Chiu. Siyempre, 'di ba? Kapag kamahal mo naman isang tao, doble at triple yung iyong nararamdaman na sakit. Si Pangupay naman po ay mga makimkim po ng nararamdaman. So, malamang daw po sa puso nitong si Pao, nasasaktan siya for Kim. Pero pinipili nitong maging matatag para kay Kim, magbigay ng advice at maging source of strength ni Kim, 'di ba? At maging source of happiness at the same time ni Kim Chiu para hindi maapektuhan ang mental health nito. So, palagay nyo, pero kung sakali mang bumalik si Pao, wala naman sigurong masama, 'di ba? Kung sa pag-inom, lalo na kung ngayon lang naman ito yung way or ito yung paraan ng pagre-release ni Pao, 'di ba, ng kanyang damdamin, ng kanyang masamang damdamin, ng kanyang kalooban or ng kanyang dinadala rin at the same time. And ganoon naman talaga, may kanya-kanya tayong ways para harapin ang problema, harapin yung bigat ng ating nararamdaman.
So, wala pong masama and Thanksgiving party naman yan. Dapat po talaga ay magsaya lang sila. Basta ako, thankful po ako na nandiyan na si Paolo sa tabi po ni Kim at hindi ito iniiwan. So, kayo po ba, ano inyo masisay patungkol dito? Comment nyo nga lang po dyan sa baba. And hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa susunod nating chikas. Maraming pong salamat at ingat po kayo palagi.